ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pipila ka residente nakugang sa magnitude 6 nga linog sa Caguait, Surigao del Sur. Pangulong Bongbong Marcos bibisita sa mga lugar nga naigo sa magnitude 7.4 ug 6.8 nga linog sa Davao Oriental. Pagmontar og modular bunkhouses, gimando. Vice President Sara Duterte nauna nang bibisita sa pamilya sa mga namatay sa linog sa Davao Region ni adtong Sabado. Pipila ka balay og istruktura sa Caraga, Davao Oriental naguba sab tungod sa linog. State of calamity gideklara na. DSWD misigurong patas ang distribusyon sa hinabang alang sa mga nalinugan. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Oh my gosh! Lord! Bibisita si Pangulong Bongbong Marcos sa mga lugar nga nalinugan sa Davao Oriental karong adlaw. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban nga manukad sa Tarragona sa Davao Oriental. John D. Sara, napaygayon si President Bongbong Marcos Jr. og situational briefing ngadto sa mga apektadong LGU nanganti usab kini nga muhatag og pinansyal nga tabang. Sara, dinhi sa Tarragona, sa Davao Oriental, personal nga gibisita ni Pangulong Bongbong Marcos kagaring nga buntag ang mga lugar sa Davao Oriental nga napuruhan sa linog. Una niya gibisita ang Manay National High School sa lungsod sa Manay nga mo'y epicenter sa magnitude 7.4 o 6.8 nga linog niadto nga Biyernes. Ang school building ginasusi pa kung luwas pa bang gamiton. Sunod nga gibisita sa Pangulo ang Manay District Hospital aron susihon ang mga pasyente nga ana-ana sa gawas tungod dili na magamit ang ospital kay nadanyos. Gibisita usab niya ang mga apektadong residente sa Tarragona nga nagtinir sa mga tents sa municipal grounds. Dinhi usab siya nga nagpaygayon og situational briefing sa mga LGU ug mga government agencies. Sumala sa Pangulo hatagan og 50 million pesos ang probinsya sa Davao Oriental. Tag 15 million pesos ang Manay, Lupon ug Banay-Banay. Tag 10 million pesos alang sa Tarragona, Mati, Baganga, Boston ug Katiil. Tag 5 million pesos sa Caraga ug San Isidro. Samtang 3 million pesos alang sa Governor Generoso. Sa ubang apektadong probinsya, 20 million pesos para sa Agusan del Sur, samtang tag 15 million pesos para sa probinsya sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao City, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands. Magtukod sa daw og modular bunkhouses diin ibalhin ang mga anaa sa tent. Sa Biyernes kini itukod og laumang magamit sa Lunes. Samtang Sara, padayon ang relief operations no sa gobyerno alang sa mga apektadong LGU ug ilaha pong hatagan o pinansyal nga tabang ang mga especially ang mga nagubaan o balay at around 10,000 pesos katong totally damaged gyud ang ilahang mga panimalay. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Gitay og sab og magnitude 6 nga linog ang Surigao del Sur ni atong Sabado. Ang PHIVOLCS mi pasabot kung anong sunod-sunod na ang mga linog sa nasod. Ano yung report ni Argil Relator? Patulog na kining magbanay sa Tandag City, Surigao del Sur, Sabado sa gabi. Sa dihang mitayog ang magnitude 6 nga linog. Gilayong gigakos sa magtiayon ang ilang duha ka anak. Dayon migawas dihang miundang na ang pagtayog. Nanggawasab ang mga pasyente sa usa ka ospital sa syudad. Sa lungsod sa Tagbina,
Niambak gikan sa terrace sa kaduhang andana sa iyang balay, padulong sa garahe kining lalaki. Nagkatapok na sila og naniid hangtod sa miundang ang linog. Kita sa CCTV kung paunsa giuyog sa linog kining sari-sari store sa Barangay Unidad. Nangatagak ang ilang mga paninda sa halos 12 segundos nga pagtayog. Nakurat-kuratan sab kining magbanay sa dihang mabati ang pagtayog. Luwas sila apan dunay mga gamit nga nangabuak. Natala sa Vivokes ang epicenter sa linog sa dagat doon sa lungsod sa Caguait. Wala namang major structural damage and all roads are passable. May mga minor damages sir, but ongoing pa po yung assessment po. Wala sa natalang samdan, dunay mga mibakwit apan miuwi rasab pagkabuntag. Nabati sab ang pagtayog sa lungsod sa Lanuza. Lakip na sa San Francisco, Agusan del Sur. Sa kakusog sa pagtayog, nauyog kining CCTV ug daw giduyan pa ang mga sakyanan sa palibot. Sumala sa Vivokes, nabati ang pagtayog sa pipila ka bahin sa Northern Mindanao, Caraga, Eastern Visayas ug Davao Region. Pagpasabot sa Vivokes sa sunod-sunod nga pagtayog sa nakadaiyang bahin sa nasod. Ang dahilan po niyan sa ating bansa ay napakaraming aktibong faults sa lupa at sa dagat at ganoon din yung trends na tinatawag kung saan yung karagatan ay sumusuksok pa ilalim sa Pilipinas. Kada araw may 30 earthquakes at least na nare-record ang DOST Vivokes. Una nang giingon sa Vivokes nga ang paglihok sa Philippine Trench ang hinungdan sa pagtayog sa Davao Oriental niya adtong Biyernes. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Nakatala sa mo grabing kadaot ang Davao de Oro tungod sa magnitude 7.4 nga linog nga miigo sa Manay, Davao Oriental ni atong Biyernes. Atong sa linog, 4 ang natalang namatay sa Davao de Oro. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gisuspende na sa provincial government ang operasyon sa tanang minahan large-scale o mga small-scale mining sa maong probinsya human ang nahitabo nga landslide sa lungsod sa Pantukan diin tulo ka mga kinabuhi sa minero ang nakalas. Nagtinabangay ang mga minero sa rescue operation aron makalot ang ilang mga kaubanan. Natabunan ang pipila ka minero dihang mibigay ang parte sa bukid sa Sitio Gumayan, Barangay Kingking sa Pantukan, Davao de Oro nga usa ka mining area. Gitabangan sab nila nga gilayong mababa ang mga nakalot nga biktima. Kini atul sa pagtayog sa magnitude 7.4 nga linog nga miigo sa Manay, Davao Oriental, Biyernes sa buntag. Sumala sa datos sa PDRMO, tulo ka minero ang patay human matabunan sa maong landslide. Dili moubos sa napulo sab ang samdan. These were casualties that were just outside who went outside their tunnels. So wala pong reported na bahay na natabunan ng landslide, no? Anaa sa 273 ka mga barangay sa Davao de Oro ang apektado sa linog sa 11 ka mga munisipyo. Gimando na sa provincial government ang temporaryong pagsuspende sa tanang operasyon sa large o small scale mining sa probinsya. Nag-issue na rin ako ng executive order para i-temporary close yung mga mining area, mining site natin dito sa Davao de Oro. Sumala sa DOH-11, napulo na ang natalang namatay resulta sa linog. 4 sa Davao de Oro, 3 sa Davao Oriental, 1 sa Davao del Norte, 1 sa Davao Occidental, ug 1 sa Davao City. Sara, sa Davao de Oro padayon ginahimo nga kining assessment no sa Mines and Geosciences Bureau sa pag-ialayon sa PDRMO ug Penro aron masuta ang geological stability labi na sa mga bukirong bahin sa probinsya sa Davao de Oro. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator. Atong saro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James?
Salamat, Sarah. Face-to-face class sa syudad sa Cagayan de Oro City. Temporaryo unang gipasuspenso sa Cagayan de Oro City LGU alang sa himuon nga inspeksyon sa mga classrooms human ang nasinating alinog sa milabay nga simana. Ano yan? Detalye. Pinasikad sa executive order nga gipagula ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy Domingo sa gabi, gimando niini ang temporaryong pagsuspenso sa face-to-face classes sa tanang level sa pampublikong tunghaan sa syudad. Nunod sa nasinati nga sunod-sunod nga linog sa milabay nga simana. Kini aron masiguro sa LGU ang integridad sa mga classroom sa syudad. Una pa man mo balik sa klase ang mga bata alang sa mga pribadong tunghaan. Ana-ana sa ila ang desisyon kung magpadayon ng ilang klase apan kinahanglan nga magpasa og certification ngadto sa Office of the Building Official nga luwas ang ilang istruktura. Tungod sa maong mando, dali nga naglibot sa mga eskwelahan sa gobyerno ang team sa Department of Education Cagayan de Oro City Division Office, kauban ng ilang engineer ug DRRM coordinator aron masuta ang kahimtang sa mga classroom sa syudad. Sa Cagayan de Oro City National High School, Senior High School Campus, naabtan sa GMA Regional TV1 Mindanao, si DepEd Engineer Eli Mamaklay. Aduna sila'y nakita nga mga gagmayng crack sa poste sa usa ka classroom sa ikaupat nga andana sa building, apan dili man kini peligroso. Pag diri ka sa poste, ang crack naa diri sa tunga-tunga sa midspan. So makita nimo dako nga crack diha, through intro na siya. Sa beam po, through intro, mo na pinakadelikado. So karon kung nakay makita nga mga crack lang diri daplin ug diha sa ilalom sa beam, nga normal lang na siya kay mulihok man na ang kuan, mulihok man ang wall, kung mulihok ang building. Dugang ni Engineer Mamaklay nga giuna nila pag-check ang mga tunghaan nga adunay mga high-rise building tungod mas delikado kini kumpara sa mga classroom nga usa lang ka andana. Aminado sab si Engineer Mamaklay nga pipila ka mga classroom sa syudad ang karaan na gyud ug kinahanglan nang ipailawom sa retrofitting aron masiguro ang integridad niini. Hinuon sa kinatibukan, walay classroom nga naapektuhan gyud sa pagtayog sa linog. Sa ako natuyukan nga kuan sukad atong Friday, wala man say kuan, wala say major gyud nga mga cracks. Pero lang mga normal lang nga kuan, minor lang. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Personal nga mipaabot sa iyang pahasubo si Vice President Sara Duterte ngadto sa nahibiling pamilya sa mga namatay tungod sa linog sa Davao Region. Sa mga padayong nakasinati og anxiety o trauma, giabisuhan niya nga mudangup sa health authorities aron mahatagan og psychosocial support. Ani ang report ni Argil Relator. Adlong Sabado, gibisita ni Vice President Sara Duterte ang haya sa 54 anyos nga babaeng namatay sa linog sa Mati City. Human nadatugan sa mibigay nga pader aron ipaabot ang iyang pasubo sa nahibiling kabanay. Mihatag sabang OVP og assistance. Gikumusta sab niya ang mga residente didto. Nakigtagbo sab ang bise sa mga lokal nga opisyal og partners. Diin gisgutan ang ginahimong relief operations og rehabilitation efforts. Pagkahapon, gibisita sab ni VP Sara ang haya sa 80 anyos nga lolo nga namatay sa Davao City. Dihang madatugan sa nahugno nga parte sa pader ato sa pagtayog og magnitude 7.4 nga linog nga miigo sa Manay, Davao Oriental niadtong Biyernes sa buntag. Kung ano man yung maitulong namin, pinaabot din namin sa kanila na kung ano yung matulong namin sa burol man o sa libing ay ipaalam sa amin. Maliit lang yung opisina namin, pero kung ano yung pwede naming maitulong ay ibigay namin. Lisod man dawaton ang kalit nga pagkamatay sa ilang padre de pamilya. Nakunhuran matud pa ang ilang kasakit sa personal nga pagbisita ni VP Sara. Sa pagkakaroon, lisod yun kaya naku dawaton ang kiraon sa itong namatay siya sa iyang sakit mula. Kamayo man kay siya nga nilakaw din. Ngayon day ang mahitabo niya. Atul sa among interview, nabati na sab ang pagtayog. Pud ba si? Kuan sa Ginoo. Relax lang ta. Mga bata ha? Mga bata. Relax lang. May gagigil, bangilan ninyo ng talong, no?
Gilayong gisiguro ang mga bata ug tigulang. Sumala sa FIVOX, magnitude 5.8 ang gikusgon sa pagtayog, alas 7:27 Sabado sa gabi. Sa Manay, Davao Oriental gihapon ang sentro sa linog. Giabisuhan ni VP Sara ang mga Davaoenyo nga kung nakabati og anxiety o trauma sa sunod-sunod nga pagtayog, mudangup sa otoridad aron mahatagan og psychological first aid. Kaya para ma-manage nila ang ilahang anxiety o mawala gamay ang ilahang kahadlok unya pag dunay aftershocks, dili na sila mataranta kung unsa ilang kinahanglan na buhaton. Gianunsyo sa Davao City Social Welfare and Development Office nga abli ang ilang buhatan sa paghatag og psychosocial support services para sa mga pampubliko o pribadong eskwelahan sa lungsod. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Libuan ka magbanay ang apektado sa linog labi na sa Davao Oriental. Hinuon gisiguro sa DSWD nga dili magutman ang mga apektadong residente ug patas ang pagpanghatag sa assistance. Atong ibalik si Argil Relator. As of October 12 sa buntag, kapin 66,000 ka magbanay ang apektado sa linog sa Davao Oriental. Hapit 700 sa Davao de Oro ug kapin 200 ka magbanay sa Davao del Norte. Ana-ana sa 27.3 million pesos ang nahatag nga assistance sa DSWD sa maong mga apektadong probinsya. Personal nga gibisita sa cabinet secretaries, lakip si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang ground zero sa linog sa Davao Region nga anaa sa Manay, Davao Oriental. Sumala ni Gatchalian, parayon ang relief operations. Gisiguro niyang walay angay ikabalaka, sanglit milyon-milyon ang nakaandam nga family food packs sa usa ka libo ka warehouses sa tibuok nasod, lakip na sa Davao Region. Una pa man miigo ang linog, 100,000 ka family food packs na matud pa ang anaa sa warehouses sa Davao Region. So pagdating sa pagkain, alinsunod sa utos ng Pangulo, walang pamilyang apektado ang magugutom. Pagtutulungan namin ng Red Cross yung pagtayo ng mga temporary shelter para sa mga pamilya na nasira ang bahay at kakailanganin ng pansamantalang tutuluyan. Sa recovery sa mga apektadong residente, andam matud pa ang DSWD nga muhatag og pinansyal nga tabang sa higayong mahatag na sa local social welfare and development offices ang listahan sa partially o totally damaged houses. Gisiguro sa mga ahensya nga patas ug walay ginapaboran ang paghatag og assistance sa gobyerno. Kinihuman usa ka residente sa San Ignacio, Manay, Davao Oriental ang nagpost sa social media diin sukad sa linog wala matud pa sila'y nadawat nga assistance. Gikumpiska sab matud pa sa mga otoridad ang ilang mga karatula nga nakalatid ang ilang pagpangayo o bisan unsang klase sa assistance. Ginapangayuan pa og pahayag ang LGU labot niini. Mipasalig ang DSWD nga makaabot sa mga nanginahanglan ang food packs o cash assistance tungod licensed social workers ang ginapahandle sa LGUs sa distribusyon niini. The process naman namin lagi when it comes to food packs is everybody that needs it. So lagpas-lagpas yung pinadadala namin normally. And it's up to the local government units to do the last mile. Ibig sabihin yung pag-distribute sa mga constituents. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Usa ka fetus nga babae nga gisulod og karton ang napalgang patay sa usa ka drainage tunnel sa usa ka dalan sa General Santos City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilayong gikordon sa otoridad ang lugar kung asa kining usa ka karton nga gisudlan sa patayng lawas sa usa ka fetus nga babae sa drainage tunnel sa Diversion Road sa Purok 11 Lanton, Barangay Apopong, General Santos City, Domingo sa buntag. Matud sa barangay, ang maong fetus napalgan sa usa ka residente kinsa nanugway og mga kanding sa maong lugar. Nakasimhot kuno kini og di maayong baho ug sa pagsusi, didto na nakita ang maong fetus. Gituho ang gilabay kini sa suspect nga daw susama sa basura. Gani, gibana-bana ang anaa sa 30 to 40 feet ang gilawmon sa maong drainage tunnel. Dili pud nato sigurado nga taga Apopong gyud ang naghimo ni adto kay kana labayan agianan manggod. Pwede nga tagalaing barangay
ang naghimo niadto. Gilayong gitagad sa otoridad ang maong fetus alang sa saktong pagpahiluna. Ginaimbestigahan sab sa otoridad kung kinsa ang inahan sa maong fetus. Ginasuta sab sa barangay kung adunay abortionista sa syudad. Kung mahitabo man nga naingon ana, mahibal-an lang gihapon na kay ang amo ang mga health workers o ang amo ang mga tanod active kaayo sa mga ingon ana nga pagrespondi og naay mga report. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gilaraw sa Barangay Council sa Barangay Mintal sa Davao City ang pagbalhin sa ilang gymnasium tungod anaa kini nahimutang sa duha ka mga fault line. Sumala ni Barangay Mintal Chairman Ray Bargamento sa nakuhang impormasyon sa GMA Super Radio Davao sa gipahigayong walk the fault activity na sayran nga nahimutang ang gymnasium sa Dakudaw Fault ug Lacson Fault. Sa karon nagapangita pa ang barangay og dakong pondo ug lugar nga mamahimong kabalhinan sa gymnasium. Sumala sa kapitan ang hinaot sila nga samtang dili pa mulihok ang mga fault line, mabalhin na ang gymnasium aron dili mabutang sa peligro ang katawhan. Una nang nagpasidaan ng Office of Civil Defense Region 11 nga dili maggamit isip evacuation area ang Mintal Gymnasium tungod risgo kini sa linog. Saktong pag-atiman sa mga kawayan tukion sa 27th Bamboo Training Seminar sa Carolina Bamboo Garden sa October 18, Sabado. Ang kawayan dili lang makatabang sa kinaiyahan, pwede sab kining himuong panginabuhian. Kana ang subling hisgutan sa training seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal. Sa October 18 na ang 27th Learn and Earn from the Bamboo Experts Seminar. Itudlo sa mga eksperto ang saktong pag-atiman, pag-ani o pagproseso sa mga kawayan aron mahimong panginabuhian. Doon na sa tour sa managlahing amenities o features sa sulod sa Bamboo Garden. Sa mga interesado, pwedeng mutawag, mag-email o mobisita sa website sa Carolina Bamboo Garden. Sa padayong paghatag og libreng serbisyo sa Davao City Special Needs Intervention Center for Children, magdugang karon og health experts ug professionals ang Davao City LGU aron makater ang nagkataas nga ihap sa mga kliyente. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Ana-ana sa 975 ka kliyente ang nagpa-enroll sa Davao City Special Needs Intervention Center for Children. Sa maong ihap, 695 na ang na-cater sa nagkadaiyang therapy ug intervention. 90% niini ang na-diagnose nga dunay autism spectrum disorder. Ang maong pasilidad sa City Government of Davao, libreng nagahanyag og assessment, therapy ug intervention sa mga batang nag-edad 0 hangtod 6 years old nga dunay special needs. Kompleto na po ang ato ang mga equipments like the hearing assessment nga range siya og 8.2 million. Also the occupational therapy equipments nga katong iyahang mga kahoy pa from Europe pa, treated na siya daan and gihimo siya sa Luzon. Luyo sa kadaghan na sa ilang kliyente, padayon nga nagadawat ang pasilidad sa mga buot magpa-enroll. Busa, magdugang sab sila og mga personahe. Sa karon, ang pasilidad dunay duha ka developmental pediatrician nga maoy mo assess matag Miyerkules ug Biyernes aron mahatagan og diagnosis kung unsa ang special needs sa bata. Nagka-cater sila og 15 in a week. So from the start katong May up to karon na natay 200 plus na diagnose nila. So pas as to katong moadto sila sa private kasi nakapila sila og 2 years. Duna sab sila'y duha ka occupational therapist. Sunod semana, dunay dugang tulo nga mosulod. Dunay usa ka speech pathologist ug nagapangita pa og dugang isa. Duna say usa ka audiologist. Unom ka special needs education teachers ug dunay 7 nga idugang. Ug dunay 3 ka physical therapists. Sa ato ang speech therapy, ma-amaze ka before pagsulod nila dili sila maka-istorya. Karon naka-istorya na sila. Like our PT, mga baby pa man na sila. Like 3 years old, dili pa sila katindog, karon makatindog na sila. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao.
Managlahi ang paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugma Oktubre 14. Busaka ang presyo sa gasolina ug 30 centavos kada litro. Kini na ikaduhang sa gunsong semana sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Hinuon walay paglihok sa presyo sa diesel ug muubos og 20 centavos kada litro ang presyo sa kerosene. Sumala sa Department of Energy ang managlahing paglihok sa presyo sa lana tungod sa sobrang supply sa krudo, pagtaas sa US inventory ug panagsabot sa Israel ug Hamas nga undangon ang giyera sa Gaza ug US government shutdown. Disaster preparedness ang usa sa mga topic nga gihisgutan sa pag-arangkada sa GMA Masterclass The B1 Tama Conversation Series. Ani report. Sa kick-off sa GMA Masterclass, the B1 Tama Conversation Series, mahinungdanong impormasyon ug mga issue ang gihisgutan sa host sa mga GMA infotainment programs nga Amazing Earth, I Believe ug Fast Talk with Boy Abunda. Ang forum sa San Sebastian College Recoletos gisalmutan sa sobra libo ka college students sa Metro Manila ug partner institutions. Disaster preparedness ang gituki ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes nga ambassador sub sa Panatag Pilipinas campaign sa NDRRMC ug OCD. Very timely talaga yung usapin ng disaster preparedness. Nangyayari talaga kaliwat kanan at mangyayari pa rin talaga. Kaya mahalagang maging prepared, maging handa tayong lahat. Ang atleta ug I Believe host nga si Chris Chu mitutok sa importansya sa pagbaton ug active lifestyle. Si Asia's King of Talk Boy Abunda nagpaambit og mas lalum ug mahinungdanong panaghisgot sa importansya sa pagkuha ug pagpasa og saktong impormasyon. May mga bagay na inaakala nating hindi dapat pinag-uusapan o may mga issues na minamaliit natin. Tuloy hindi natin nauunawaan at nakokontrol tayo na hindi natin alam. Katulad na lamang nung phenomenon nga ng chismis. Present sa event ang GMA executives sa pagpanguna nila Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. GMA Entertainment Group Officer in Charge ug Vice President Cheryl Ching C. ug Business Development Department 2 Vice President Janine Piadnacar. Today, with the B1 Tama Conversation Series, we hope to empower all of us here to make the right choices in this digital age. To our students, kayo yon. I hope you will take this opportunity to learn from our powerhouse panel. We need them to help us muster the courage to make the right choices. Nahimong host and moderator si Saksi and 24 Oras Weekend Anchor Pia Arcangel. Dunay powerful song performances si The Clash first runner-up Chloe Redondo. Mipirma sab ang Kapuso hosts ug mga estudyante sa Panata Awal agig pagkikiusa sa B1 Tama campaign. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.